Pagkala, pati abot langit, walang mali. Ebong of TV, dito ka tumambay lagi. Sa bawat palaro, dalay tagumpay. Kalapati mo, sa ulap ang tunay na hari. Alright. So, para mas makilala natin si Idol Bench, meron tayong pin-prepare na mga tanong. Mukhang mahirapon mga kalungga. Ayan, so, sasagutin na ni Sir Bench, tapos ako din, pwede ko sagutin kung kaya ko namang magdagdag sa sarili kong opinion. Pero, syempre, interesado tayo doon sa sagot ni Idol, no? So, ito naman hindi mahihirap na tanong, parang ano lang tayo, katuwaan lang. Parang nakaiboy abol na tayo. May mga prepare na nakatuping question, no? Ayan, so kukuha si Sir Bench ng isa, o tapos babasahin niya, tapos siya sasagot. O sige, Sir Bench. Isa na natin, no? O, sige. Ano kaya to? Mid-toss all of fly. Depende. Siguro kung busy kang tao, o para sa akin ba to? Sa akin, no? Oo, sa inyo. Sa akin, mid-toss. Kasi meron, pag ang ibon mo ay edad na 8 months pataas, tamad na lumipad dyan. Oh. Kasi nga, ang gusto niyan, namamaris na yan. Okay. Kung magkasama yung hen at cock mo, at may kapares yan, hindi na gaano lilipad ibon mo. Gusto niya, lagi niya katabi yung asawa niya. Kaya sa pala. loob. So, kailangan ang mid-toss. Okay, okay. Ayun. May natutunan tayo dun, ah. Kasi mga ibon ko, 8 to 10 months, eh. Back spurt o B-pert. Oh, So, may advantage at disadvantage. okay. O, sa B-pert, okay lang din. So, malayong mangitlog yung mga ibon mo. No? Oh, Pag naka-B-pert lang, no? okay. Pag naka-back spurt ka, sa bagay, back spurt lang pala, no? Oo. So, mas maganda yung back spurt. Ngayon, yung B-pert din, kung malaki naman yung ano niya, pagkabi niya sa huran, so, mamamonitor mo naman din yung tayo ng ibon. Okay. Kaya lang, ang problema minsan, kagaya nung pag back spurt lang, hindi siya close, wala siyang pintuan, Mm. hindi mo gaanong mamamonitor yung lugar niya. Kasi meron yan, may territorial, kahit saan siya pumunta, kaya niyang paalisin. Okay. Unless kung dominante, yung ibon mo, hindi niya kaya paalisin din. So, mamamonitor mo yung pupo ng ibon mo. Pero pag palipat-lipat yan, hindi mo pwedeng i-monitor. Pero kung may pintuan yan, gusto mong i-monitor yung pupo nila, sa gabi, i-close mo lahat. I-close mo lahat yung pinto nila. Then pagkagising mo ng umaga, silip lang. Oh. So alam mo kung sino yung kailangan ng ganito, o kay pala si ganito, Oo. kulang ng ganito. Yun ang importante. Yung pala, Oo. monitoring ng mga poop nila. Yes. So, maganda pa rin yung may advantage at disadvantage. Yung nga, pag yung may pinto, siyempre, screen yung nila, tulugan nila. Oo. So, nakakaupo, pwedeng magdalawa sila doon, madaling mag-itlog. Yun lang disadvantage doon. Pero sa akin naman, ginawa ko din ganyan, pag karera na, hindi na sila nangingitlog. Okay. Pagod na ibon eh. Oh. Maliban na lang, bibigyan mo sila ng paso. Okay. Mapupiyasa talagang iitlog yan. So ako yung Pupugan. sa motivation, depende rin sa ibon ko. Okay, okay. Alright. Next. Dami nito Sulit na sulit yung bisita natin kasi. Inbreed o crossbreed? Yung experience ko, pang karera ba? O maganda yung line breed yung sa akin. okay. Pwede rin yung crossbreed. Depende pag nag-match ang pairing. Basta alam mo, ang binibreed mo, galing sa magandang winning bloodline, magandang bloodline. So, yung inbreed, nag-try na rin ako, pwede naman. Pero, yung iba kasi, yun nga, pag inbreed, medyo meron na lumalabas talaga, hindi natin maiiwasan yung
nagkaka-small size. Okay. Tapos pag talagang malapot ang dugo, parang nagiging mahina pagdating sa liparan. Pero nag-try akong maglipad ng inbreed, yung na-breed ko, dumulo naman. Okay naman. Oh. Pero sa mga panlaban talaga, yung mga line breed, halos, Okay, line breed. yung kamag-anak, yung tita, Oo. tito, ganyan. Kasi ang line breed, yung lolo, anak, apo, Oo, kapu-apuhan, di ba? Diretsong ganun eh. Crossbreed din, pag gusto mong ibang lahi, ako magta-try ako, crossbreed. Okay lang din naman eh, pag lalo na nag-match yung pair mo. Doon ka makakakuha minsan na nananalo eh. Oh. Okay. Next. Ito po, mga surprise na tanong to ha. Mahirap ba? SDR, babae o lalaki? So, ang sagot ko dyan, depende na naman. Oo. Kasi meron akong nananalo, lalaki at babae. So, wala sa lalaki, wala sa babae. So, meron naman, kaya sinabi kong depende, meron akong breeder, pag sila yung pinagpares mo, babae lang ang magaling. Kaya may depende. Oo. So, yun lang parisan na yon. Pag pinagpares mo, ang lalaki, sasakay ng dulo, hindi uuwi. Yung mga hen, sila yung umuuwi. Pag biniyak mo naman siya, Oo. cock and hen, okay naman. So, kaya nasabi kong depende, yung pairing kong yon, Oo. yun ang naglalabas na magaling yung hen. Okay. So, meron tayong mga parisan na magaling yung hen, magaling yung cock sa nagiging anak nila. So, natitsempo yung parisan lang na yon. Pero, halos naman, babae, alin ba yung ano rito, yung question, yung Babae o lalaki? ang magaling o gusto yung mong ikarera? Gusto mong ikarera sa South. Sa akin, parehas lang eh. Parehas na. Oo. Okay. Hindi kasi ako mahilig Sa sa... particular na Oo. North, lalaki, South, babae. Oo. Ganun. sa kasi parang balance eh. Yung mga nanalo ko, minsan puros lalaki, minsan puros babae, ganyan. Pero yung huling nagabiar natin, kak. Oh. Oo. Last South ko, 3 yung complete clock ko, hen lahat. Pero may kasama silang umuwi din ng tawid dagat, may kak din. Oo. Kaya lang yung complete clock, hen lahat. Oo. Kasama din si Pato 1K. Ayun. Kaya, depende. No? Depende. Okay. So, pwede kak and hen din. Sarap mag-vlog dito kasi si Sir Benz yung nagsasalita. Natural or synthetic na gamot. So, meron kasing pag natural, okay lang din. Pero minsan kasi, kailangan din ng synthetic. Okay. So, combine. Combine. Okay. Combine. Hindi kasi, meron sakit, hindi kaya ng natural. Natural. Like yung mga herbal. Meron naman, sakit. pag agarang lunas ang kailangan Oo. mo, mabilisan. So, kailangan din ng both. Okay. Okay. Combine. Yun Okay. po. Dami nating natutunan. Kaya boy, abunda po tayo. Sino ang nagturo sa yung magkalapati? So, 6 years old pa lang ako. May kalapati na ako. Talagang pinanganak na po tayo talagang pet lover, animal lover talaga. Talagang baga passion po natin talaga yung mga pets. Talagang magkwento ko lang po, 6 years old pa lang ako, meron na akong manok. Tatay ko kasi, marami panabong na manok. So, nag-abroad yan, ako na yung nag-aalaga sa mga manok niya. So, meron na akong manok, mga kalongyer. Okay. Meron na akong mga alagang pato. Meron akong kalapati. Kaya lang, konting dagdag, kwento. Si tatay nun, ayaw niya yung mga kalapati. Siyempre, maloloko yung pag-aaral mo, ganun. Tinatago ko yung mga kalapati ko. Pag nakita niya, pinamimigay niya. Ako naman tong matigas ang ulo, hahanap uli na naman ng kalapati. Hanggang naging free na tayong mag-alaga nung grade 6 na ako. So, tuloy-tuloy na yon. Talagang, So dito lang yan mga ka-Ebong, yung revelation ni opo, Idol Bench. passion talaga natin, mga kalongger. So, next question. Sariling line o imported? So, meron po tayong sariling line, meron mga imported din. Siyempre, magta-try po tayo ng imported din. Lahat naman, sino naman ayaw ng imported? So, mula nagkalapati ako, nag-try na ako ng imported. So, share ko lang po mga kalongger, yung experience ko sa mga imported. Pag imported ang ginamit ko, nahihirapan akong dumulo.
Sasakay ng dulo, Mm. hindi ko napapauwi. Imported to imported yan. Mm. So, trinay kong i-impute sa mga bloodline ko. So, tumira yung mga anak. Mas magaling yung magiging apo pa. Mm. Oh, yes. Yan po yung experience ko kasi kanya-kanya po tayo Siguro meron din naman na kahit imported to imported, kung talagang nag-match yung bloodline, Oh. mananalo din. So, sabi ko nga, yung depende sa kung nag-match yung genes. Kaya po naglalabas ng Hindi naman exact science ang pagkakalapati. Oo. Mahiwaga. Mahiwaga ang pagkakalapati. Minsan yung ayaw mo, yun ang nananalo, yun ang natitira. Low fly umaga o hapon, masisira ako dito. Kasi po mga kalongger, yun talaga, umaga at hapon. Mm. Pag derby na, hanggat maaari, umaga, tanghali, hapon. Oh. Pero pag malayo na ako, Oh. lalo na pag tawid dagat na, so sa akin, 500 plus kilometers na, more on pahinga na ako sa ibon. Mm. Ganun ako sa ano. Pero itong umaga at hapon, hindi ko nasusunod dahil nga, minsan busy tayo. Mm. Kagaya ngayon, nakita mo naman, ikaw na lang ang alam mo na, yung kasagutan sa, yung time po natin, minsan, wala tayo sa bahay. Yung sistema talagang sinusunod natin, hindi natin nasusunod. Pero, pag talaga lalo na derby na, first lap, second lap, kung kaya mo, yung tanghali ang importante doon. Tanghali. Para mas lumakas ang resistensya ng ibon natin, yung baga ng ibon natin. Mas pinalalakas. Tama-tama. Pag nag-midtoss kasi ako ng papuntang south, tanghali na ako lumulubas. Pero pag umpisa pa lang ng self-training, hanggat maaari yung pasikat pa lang ang araw. Lalo na unang toss mo. Kasi bibigyan mo muna ng daan yung mga warrior mo. Pag kasi tanghali ka tapos may naligaw, hindi pa ganun kalakas ang resistensya ng ibon, mahihirapan. So, kailangan yung umaga. Okay, pag midtoss. Pag pag self-training muna. Pero pag midtoss, iba yung midtoss eh. Ang tinatawag natin midtoss, yung sa talagang lapping na eh. Derby na eh. Derby na. Ang midtoss ko po mga kalongger, hanggat maaari, Martes, Huwebes. Okay. Ngayon, masisipag yung mga tropa natin. Pinasasabay ko na ibon ko. Dati kasi, ako yung nagtotos, hindi ko nakikitang dumarating mga ibon ko. Pag uwi ko, andyan na ibon ko. Mm-hmm. So ngayon, masisipag yung mga tropa, pinasasabay ko na lang. Okay. Marami-rami pa, kalahati pa. Kalahati pa mga kalongger. Nag-enjoy ba kayo, Sir Bench? Okay naman po. Kailan ka huling nag-love visit? Kailan ba? Sino bang love visit ko huli? Matagal na ako nag-love visit eh. Yung pinakahuli si paring Abner. Sabay blinag ko. Abner, anong pangalan niya? Abner Carion. Dito sa Lalamdike, sa Porac. Yun ang nag-vlog ako doon. Nung nanalo siya ng 3rd overall sa TGRC yata yun. Matagal-tagal na. Matagal-tagal na sir. Taon na. Yun nga, kaya po di na ako nakagala, yun, na-aksidente ako. Nag-slide lang ako dyan, pababa lang sa hagdan po, mga kalongger. So, na-operan po yung tuhod natin. So, matagal po ako nakahimlay. Nakahiga sa kwarto. Akala ko nga nun, parang nagpagamot lang kayo dahil matagal na yung sakit nyo na yun. Yung pala, biyak po yung kneecap ko. Talagang linagyan ng bakal. So, matagal din tayo nagpagaling. 2 months straight po, hindi ko nakita yung mga alaga ko. Parang lalo ako nanghihina. Pero pagbalik nyo, nagpanalo pa agad. Yun. Grabe si Sir Bench. Kahit paano po mga kalongger, pumapalo naman yung natin. Bloodline at performance talaga. Kung hindi ka nag-ibon, ano kaya sa ngayon? Ano kaya yan, no? Ako yung trabaho dyan sa baba. Siguro, lagi ako dati sa daan. Buy and sell din ako ng sasakyan eh. Dati nagpo-pwesto ako sa Okay. Ako simpleng lang eh. Simple lang tayo. So, businessman. Siguro. Mahilig ako magnegosyo ng ano-ano. Okay. Hanggang ngayon, sir, buy and sell. Buy and sell pa rin. Okay. Pasyal kayo dito para makita nyo yung breeding. Big cross small, big cross big, small cross small. Doon tayo sa big cross small. Big cross small. Okay. So, magiging lalabas nun, medium. Medium. Okay. Meron din madalang na malaki, may maliit. More on medium na sila nun. Okay.
Off-color or wild type? Mahilig din ako sa off-color eh. Kaya lang yung ang agad maaari yung grisel na maitim ang pakpak, yung hindi tistisin. Okay, oo. Matibay yun, ano? Matibay. So, sa ano, yung pakpak nila hindi nasisira. Okay, last. 5. Paboritong ibon, linyada, Japan. Yun! Japan, O, yung mga Japan. Japan dyan. Alam na. Kasi po mga kalonger, yung mga halos nanalo ko, lalo na nung unang karera ko, Japan, Japan. Puro po Japan. So, ang pinaka-baseline natin dito, Japan, mga kalonger. So, magpapasok tayo ibang linyada, cross din sa Japan. Yun. Kaya, paboritong linyada, Maghanap na kayo ng Japan. Japan, Japan. Yan. Yan. Kaya sa ending ni Sir, Sir Bench. Oh, pwede po kayo sumali sa palaro natin. 50 pesos lang po ang taya, mga kalonger. Protein o carbo, kailangan parehas. Okay. Ihuli natin to. Ihuli yung isa. Joke yung isa. Ayan. Feeding umaga o hapon. Parehas po. Hindi siya one day eat. Hindi ako one day eat. Pwede yon kung nagtitipid ka ng oras kung busy ka. Okay. Kasi sa pagkain, hindi ka naman nagtitipid, dinadagdagan mo rin eh. Oo. 'Di ba? Madami. Oo. One day eat ka, pero dadagdagan mo din. Oo. So sa oras, yung kung busy tao ka, so pwede yung one day eat. Pero palagay ko pag sa karera na, para sa akin parang kulang ang one day eat. Yung cycle kasi nung Oo. digestion. Pero kanya-kanya po tayong experience. Yung mga iba kasi, one day eat lang sila. Tapos nananalo naman sila. Oo. Yun pong para sa akin, pag karera na, mas gusto ko yung umaga at hapon talaga. Okay. Kasi Kanya-kanya naman. paano mo ibabawi ang ibon kung one day eat ka? Kasi, siyempre, andyan yung nakakarera ka na, medyo hindi mo mabawi yung ibon. Ibigyan mo ng parang, merienda ka. No? Oo. Bago pakainin, after mo pakainin umaga, minsan tanghali, ako ginagawa ko to. Oo. Bibigyan ko ng mga sticky-sticky. Oo. Parang merienda, para mabilis makabawi yung ibon. Oo. Oh, siyempre kung one day eat ka, paano mo mababawi yung Yung interval kasi nung pagpapakain. di ba? Ninipis yung ibon nun eh. Oo. Yung iba nga sa tao Hindi natin nga, mahahabol yung gusto diba? natin, di ba? Kaya Oo. para sa akin po, yun yung kanya-kanya naman. kanya-kanya po. Opinion lang Hindi ko yan. po inaano yung nagba one day eat ha. Sila po nananalo doon. So, hiyang nila yung gano'n. Oo. Oh. Ayun. Yan. Second to the last. Pulling or derby? Sa derby ako eh. Naka-focus ako sa derby. Pero ngayon, Yun. so kailangan mga kalonger kasi ang daming ngayon eh, pa-premyo sa Paganda na ng paganda. Apakalapit Yung lang, Sa may club. premyo yung motor. So gusto mo Tama. rin ma-experience yung manalo sa pulling-pulling Oo. din. So ngayon, sakto yung tanong mo idol eh. Ah. Nag-set ako ngayon, yung mga speedbird ko, nagsisimula na akong mag-set uli ngayon. So try kong mag-set 5 pairs. Wow, exciting. Tapos eto pa mga kalonger, yung bakit 5 pairs? Madami na yon kung speedbird lang hinahanap mo. Kasi meron kasi mga tayong mga customer nagtatanong, Idol, meron ka bang speedbird? So sasagot ko wala eh. Kasi ang mga ibon ko, pag sa malapitan, wala kang chance. So meron mga ilan-ilan, kasi sa breeding natin, kahit sabihin natin long distance parehas, may lalabas at lalabas din na speedbird. Mabilis. So, madalang po yun. Kasi ang breed mo talaga, mga pang long Okay. distance. Okay. Pero may lumalabas din na ganun. Okay. So, yun yung minsan pinagpupuling ko yun. Nananalo naman. Oo. So, kung gusto mo talaga ng pulling, yung pang-sprint. Pag-breed kang pang-sprint, halimbawa, ang pang-sprint hanggang 150 to 200 kilometers lang. Then, after nun, stop. Okay. Ganyan ang style ngayon eh. May laban naman sa kabila. Ilaban mo na naman sa kabila. Basta ganun, panay pulling lang, ganun sukat lang, atras. Pag lampas ng 200, atras. At least kung manalo, meron kang pang sustain. Pang-entry Oo. sa pagdating ng derby. Oo. Tama naman yung sinasabi ng iba natin, kapwa pansier. Yun. Importante rin ngayon, yung pulling. So, gusto mong kumuha ng pusta sa derby, kunin mo sa pulling. Oo. Tsaka nagpapa-excite. Diba? Oo. Habang bago derby, sa training pa lang, may excitement. Yun nga, dahil nga, yun, may mga nagtatanong din sa atin ng mga speedbird. So, simula po ngayon,
Magbe-breed na rin ako ng speedbird. Meron po tayong mga nakatabi na dati ng mga speedbird. Hindi ko na, ginawa ko dati mga pang-sitter na lang eh. So ngayon, itutuloy ko na po yung mga breeding nila. Abangan nyo yan. Abangan nyo yung mga darating na i-breed ni Sir. Pero mga kalonger, ito ako muna ang susubok. Yun. Bago ko mapatunayan na yung breed ko, na speedbird po, ako muna ang magpapatunay kung tama nga yung na-breed ko. So Siyempre. abangan nyo po mga kalonger. Yun. At panghuling tanong. Ang huling tanong, eto na. Kailan ka huling nag-give birth? Dami eh. Dami tayong nabibigyan na ibon na minsan hindi naman natin napapakita sa... Pero kagaya ngayon mga kalonger, mukhang mauulit na naman. So ngayon, Ngayon, sino kaya? sino kaya ang mabibigyan ng bagong GV mga kalonger? Napakasarap naman ng tanong na yon. Grabe. Ayan mga kalongero. Tayo po, gusto ko rin mag-share para masubukan nyo rin yung Linyadang Long Hair TV, then Season Line, para kayo na mismo po magpatunay kung totoo nga ang mga linyada natin. Kinikilabutan ako mga kaebo. So, yun mga kalongero. So, ito ata yung last ngayon. Yun. O baka hindi pa last to. At marami pa tayong mabibiyayaan na makakabuan natin pansiyar mga kalongero. O yan po yung Napakaganda ng napakasaya tanong. naman ng Yes. pakulo ni Sir Ebong. Ito, nag-enjoy Hindi ako. ko inaasahan yun yung huling tanong mga kaebo. Pero, nag-enjoy ako sa first time kong ma-interview, ma-vlog na may ganito. May Boy Boy Abunda. Abuda. So, kakaiba Ayan. si, yung naisip ni Sir Ebong. So, Ayan. nag-enjoy po ako. Question and answer. Parang nasa TV rin ako ngayon, nasa showbiz. Yan, maraming Ayan. salamat po sa mga magagandang tanong. Ayan. At so ngayon, gusto kong pasalamatan si Idol Bench Season, aka Long Hair TV, sa kanyang sa aking first interview sa kanya at Love Visit. At syempre, hindi pa ito yung huli, no? At magkakaroon pa tayo ng mga succeeding vlogs kay Sir Bench kung papalarin sa kanyang available time, no? So mabait naman si Sir Bench eh. Ayun. Thank you very much, Sir Bench. Thank you po. Ayun. So solid talaga si Sir Bench. Hindi lang ako nag-love visit dito, pumunta, nag-video. Talagang mahaba yung pag-uusap namin, halos isang buong araw. Kaya yung oras na yun mahalaga kay Sir Bench. Kaya nagpapasalamat ako kay Sir Bench at sino ba naman ako? Hindi naman ako sikat. So, Ayun. mamaya mga kalonger, after namin dito, siyempre, merienda muna kami. Pabili muna tayong kahit ano lang. Tapos, papakita natin yung mga warriors natin, mga breeder natin kay Sir Ebong. Tapos yung, siyempre, yung promise natin. Ayun. Yes.